Una sa lahat, kinakadsawan na kanyang mga kaibigan ng siklistang ito sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ilang saglit pa, biglang nag-counterflow ang biker para magpasikat sa kanyang mga kasama. Muntik pa siyang mabangga ng truck. Ginawa niya rin yan sa harap ng modern jeep. Ang iba pang detalye, abangan! Pilipinas sa alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Deadma sa SONA, Vice President Sara Duterte hindi na naman dadalo sa SONA ni Pangulong Marcos. Orientation sa Senado, mga bago at nagbabalik na senador, handa na kayang litisin si VP Sara. Coach Rendon, social media influencer na si Rendon Labrador o Labador, ay hihirapan daw mga pulis na malaki ang tiyan. Handa ng mga bago at mga nagbabalik na senador para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kanina nga ay nagkaroon ng orientation ang mga ito para sa gaganaping trial. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano ang ginawa ng mga senador? Yes, Jiggy, tumungo nga dito sa Senado kainang umaga hanggang tanghali yung mga incoming senators for the 20th Congress para yan sa orientation at sa isang photoshoot na dito ilalagay sa aking bandang likuran yung tinatawag na legacy wall. Kabilang sa mga tumungo dito sa Senado, sila incoming senators Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Camille Villar at si Erwin Tulfo. Si Senator Tulfo, dumalo na rin sa orientation kasama yung kanyang staff at anya ay naghahanda siya para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para kasi kay Senator Tulfo, dapat daw talagang dinggin yan pagpasok ng 20th Congress para mailatag lahat ng ebidensya at mawala na rin yung agam-agam ng taong bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Tulfo. Pakinggan natin, Jiggy. Kung ako tatanungin mo, it will take so much time instead of focusing legislation. And I'm sure people, may ibang mga grupo na ayaw nila. Pero nandyan na yan So I guess we have to do our job. Kung the VP is not guilty, then so be it. Pero kung the evidence will really didiin siya doon, then you don't have a choice. At mayan maugong na posible maging Senate President si Senator Tito Soto. Ano ang sabi niya tungkol sa impeachment trial ng Vice Presidente? Nakausap din kanina si dating Senate President at babalik na Senador Tito Soto dito nga sa afternoon photo shoot niya dito sa Senado at aminado siya ongoing pa din daw o kasalukuyang nangyayari pa rin talaga yung gawan sa mga senador. Pero pagilinaw niya, hindi siya yung nanliligaw, hindi siya yung kumakausap sa mga senador, hindi niya raw estilo yan. Gayunpaman, handang-handa na rin daw si Senator Tito Soto sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, siya man ang mahirang na Senate President o hindi. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Tito Soto. Pakinggan natin. Basta sa akin, I'm always ready. Aside from the fact that I've had a mastery of rules and procedures of the Senate, also the rules of court and the impeachment rules. I crafted it and I presented it to the body and we approved it. Hindi nga rin daw sang-ayon sa Senator Tito Soto sa ginawa ng mga senador sa 19th Congress na pinaremand or pinabalik yung articles of impeachment sa Kamara. Anya, hindi yan kasama sa rules of impeachment na sabi nga niya sa interview, siya mismo ang bumuo nung siya ang majority leader kapanahunan nung impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Senator Tito Soto. Kung meron kayong gustong gawin, ilagay nyo sa impeachment rules. Baguhin ninyo. Or kung ika nga naman sinasagasaan mo konstitusyon, hindi pwede. Mag-constituent assembly kayo. Saka nyo galawin. Di ba? So, ang punto namin doon, nung tinatanong ako ng media about it, sinasabi ko, ang isang impeachment judge, hindi pwedeng mag-motion sa sarili niya.
At mayan, maliban kila Tito Sen at Senator Erwin Tulfo, may ibang senador pa ba na nagbigay ng pahayag? Natanong din natin si Senator Kiko Pangilinan tungkol dyan sa paparating na impeachment trial kay VP Sara Duterte. At para sa kanya, dapat yan litisin ng 20th Congress kung saan miyembro nga sila. Dahil para sa kanya, tungkulin daw talaga trabaho ng Senado na dinggin ang impeachment case ng kahit sinong na-impeach na official ng gobyerno at magdesisyon kaugnay yan. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Kiko Pangilinan. At ang tungkulin natin is to try and decide the case. No? Kung walang ebidensya o kulang ang ebidensya, hindi sapat, acquittal. Kung sapat naman ang ebidensya, conviction. So we have to go through the process. Kung meron silang ebidensya, ilabas nila at tayo ay magpapasya. Maging si Senator Rodante Marcoleta, Jiggy, natanong natin paano ba siya naghahanda para sa impeachment trial. Maikli lamang yung kanyang sagot. Pakinggan natin to, Jiggy. Yan mo na yung magagaling. Yan pong ulat ni Mean Los Baños live mula sa Senado. Samantala, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 28. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nakatanggap sila ng sulat na hindi makadadalo ang bise. Gayunman, maglalaan pa rin ng holding area ang Kamara para sa kanya at sa kanyang staff. Ito na ang ikalawang beses na hindi dadalo si VP Sara sa SONA ni PBBM. She is not attending. But we are not excluding the possibility that she will attend, no? So there'll be a seat for her reserved at the center of the gallery, no? The VIP gallery. Pinatitigil muna ng DOTR ang pagkolekta ng toll ng NLEX Corporation malapit sa Marilao Bridge. Yan ay habang inaayos pang tulay matapos masira dahil sa isa na namang aksidente. Live mula sa NLEX, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, ano pang sabi ng DOTR? Hindi nagpahayag ng pagkadismaya ang Department of Transportation kaugnay nga sa aksidenteng nangyari kahapon dito sa bandang Marilao, dito sa North Luzon Expressway. At mismo si Transportation Secretary Vince Dizon na nga ang sumulat sa pamunuan ng NLEX para ipahayag yung pagkadismaya na ito at sinabi nga niya na hindi katanggap-tanggap itong nangyari at malinaw nga raw na may kapabayaan ng NLEX kaugnay nga dito sa nangyari. At itong aksidente kahapon, yun nga, may sumabit na isang 18-wheeler truck dito, tumama yung beam dito sa tulay ng Marilao at itong beam na bumagsak ay nabagsakan yung isang dumaraang sasakyan at ito yung naging dahilan kung bakit namatay ang isang lalaki. Sugatan naman yung 6 na sakay, iba pang sakay nitong sasakyan na ito kabilang na ang isang 2 taong gulang na bata. Pinagpapaliwanag ng DOTR ang NLEX kung bakit hindi ito dapat nabigyan ng administrative sanctions. Sige. At Gerard, ano pang inutos ng DOTR dito sa NLEX? Jiggy, bukod nga doon sa toll holiday o yung hindi mo na pagbabayo paniningil ng toll dito sa bahaging ito ng NLEX Marilao kung kapag matraffic pa rin, ay sinabihan din ng DOTR ang NLEX na magbigay ng karampatang tulong doon sa pamilya ng mga biktima. Dapat din daw ay magkaroon na ng concrete plans para nga hindi na maulit itong ganitong insidente. Dapat daw ay automated na yung pag-determine ng kung overheight ba ang isang truck o hindi na dumadaan dito sa NLEX. At dapat din daw ay magkaroon na ng protocols para nga alam ng NLEX ang gagawin kung sakaling magkaroon ulit ng ganitong insidente. At ang pinaka-importante sa lahat, Jiggy, ay pinamamadali na ng DOTR sa NLEX yung pagsasaayos itong tulay na ito. Jiggy. At may sagot na bang NLEX kung kailan matatapos ang pagsasaayos ng tulay? Sige, wala pang sinabi ang NLEX kung kailan talaga matatapos ang pagsasaayos ng tulay na ito na, yun nga, March pa lang nagkaroon na ng insidente na nasira ito dahil may dumaang overheight na truck. Pero sa ngayon, Jiggy, kung makikita nyo dito sa aking likuran, ay napakaganda ng daloy ng trapiko dito sa bandang Marilao. Pero dito sa tulay na kinatatayuan ko, yung westbound lane kasi nito sarado simula pa noong June 7 at hanggang June 25 ito aayusin
At medyo matraffic dito sa paligid ng tulay dahil nagpapatupad nga sila ng stop and go scheme para dito sa mga sakyan dahil one way ito sa ngayon. At Jiggy, ito para dun sa mga mag-weekend sa mga probinsya dito sa norte, June 21, Sabado ng gabi, 9 p.m. ay isasara yung third lane ng northbound lane ng NLEX dito sa bandang Marilao at ayan ay muling bubuksan 9 a.m. kinabukasan. Jiggy. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa NLEX. Posibleng matuloy ang pagpapatupad ng pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Ayon sa LTFRB, tataas ang pamasahe kapag tumaas din ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa sigalot ng Iran at Israel. Flat rate lang daw ang itataas para hindi ganong mabigat sa mga pasahero. Ibig sabihin niyan, hindi kada kilometro ang pagtaas ng pasahe. Inaasahang patutupad ito sa susunod na linggo o sa darating na Hulyo. Nauna nang nagpetisyon ng taas pasahe ang ilang transport groups. Susunod, vlogger na si Rendon Labador, pangunguna ng fitness program ng mga pulis. Babaeng sakay ng motorsiklo, nahagip at nagulungan ng truck. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sasailalim sa 93-day fitness program ang isang unit ng mga pulis. Ang kanilang coach ay ang content creator na si Rendon Labador. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, paano napili si Rendon bilang fitness coach? Yes, JG, nagkausap nga daw itong PNP PCAG o yung Police Community Affairs and Development Group at itong si Rendon. At nagkasundo nga na tutulong itong si Rendon doon sa fitness program ng kanilang unit. And they also asked itong si Rendon kung ano ba yung pinakamabilis at effective na paraan para mapaliit yung tiyan ng mga pulis. Kung ano po yan, narito po ang kanyang pahayag at ang direktor ng PNP PCAG. Tawagin niyo akong pambansang coach ng kapulisan. Dapat lahat ng pulis natin magbawas ng kanin. Oo, kasi kahit anong workout natin, syempre, kung hindi mo sasabayan ng tamang nutrition, baliwala rin yung gagawin natin. Hindi rin naman talaga maganda kapag may pulis na pagkalaki-laki ng tiyan. Hindi rin po maganda sa imahe. Focus yung PNP na sa fitness. Doon ang ating focus. Hindi naman sa kanya yung focus, yung wellness lang natin. Number one din siguro makita natin is yung kanya, if yung fit na magturo. I think he's a na gym instructor. At JC, anong mangyayari sa 93-day fitness program? Digi dito nga sabay-sabay na mag-workout yung mga police. Dahil nga sabi ni Rendon, dapat daw motivated yung mga police habang nag-workout. Kanina ay yung first day nitong program na ito, no? At kinuha po yung kanilang timbang at as they go on with the program, their progress will also be monitored. At kanina, ang sinasabi ni Rendon, nasa 150 na individual or mga police yung expected nga nakasama rito sa first day nitong programa. At ito po ay libre niya ginagawa para nga sa PNP PCAG, katuwang din yung ibang mga coaches and nutritionists. Jiggy. At gaano katagal ang palugit ng PNP sa pagpapababa ng timbang ng mga overweight na police? Well, Jiggy, for context muna, no, may based doon sa batas, no, doon sa 6975 o yung DILG Act of 1990, dapat ay hindi bababa or tataas ng 5 kilos from the standard weight yun ng timbang ng mga police. So itong mga police ay binigyan sila ng isang taon para nga mapababa itong kanilang mga timbang or else possible po sila na masibak sa serbisyo. At they also need to pass yung annual o yung taunang physical fitness test dahil daw kapag pabay sila mag-fail dyan, no, ay pumalia, ay possible daw na maka-apekto ito sa kanilang promotion. Jiggy. Yan pong ulat ni JC Cosico live mula sa Camp Crame. Tinawag na kalokohan ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema ang pagkansela ng COMELEC sa kanila registration. Kinansela ng COMELEC 2nd Division ang registration ng grupo dahil bigo itong sumunod sa ilang requirements sa accreditation noong 2018. Pero binalik ni Cardema ang sisi sa COMELEC. Tinanggi rin ni Cardema
ang nakasaad sa COMELEC ruling na hindi sila totoong kumakatawan sa mga kabataan at nagsusulong umano sila ng karahasan. Sa kalahating dekada natin sa Kongreso, wala nga kami kahit sinapak o sinuntok o binatukan. Alam nyo, nakakatakot dito sa ganito. Ibinoto tayo ng 2.3 million na Pilipino. Kaya lang palang baliktarin ng 2 Pilipino yon, yung sovereign will na yon. So, ang totoo po dyan, sila itong gumagawa ng mockery of the elections. Susunod, panibagong kumpulan ng mga barko ng China sa West Philippine Sea binabantayan ng ating Coast Guard. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Panibagong insidente ng kumpulan ng mga barko ng China ang namataan sa Rosul Reef sa May Palawan. Nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, anong tingin dito ng Philippine Coast Guard? Jiggy, nakakaalarma ng araw yung ginawang pagdagsa ng mga Chinese militia vessel sa isang bahagi ng West Philippine Sea. At ang tingin nga ng Philippine Coast Guard, isa lamang daw itong hakbang ng China para intimidate o takutin yung mga mangingisda. Sa mga aerial footage o video nga na pinakita sa atin ng PCG, makikita yung swarming o pagdami o kumpulan ng mga militia vessel ng China sa bahagi ng Rosul Reef. Ang Rosul Reef ay may layo na 130 nautical miles mula sa coast of Palawan. Ibig sabihin, bahagi pa rin yan ng exclusive economic zone ng ating bansa. Hindi raw bababa sa 50 na Chinese militia vessel yung napansin o nabilang ng PCG as of today. January 17 daw nang magsimula yung pagdagsa ng mga militia vessel na yan, at yung iba nga makikita natin dun sa mga larawan na ibinahagi sa atin kumpulan, samantalang yung iba naman daw hiwa-hiwalay ang pagkakaposisyon. Sinubukan daw yung i-radio challenge ng PCG, pero dyan sa 50 na yan wala raw sumagot ni isa nang tanungin sila through radio call nga kung ano yung intensyon nila at bakit nandoon sila sa lugar na parte naman talaga ng ating bansa. Tingin ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela, parte nga lang daw ito ng strategy ng China bilang pag-claim o pag-assert nila na bahagi pa rin daw ng kanilang bansa yung Rosul Reef. Posibleng panakot nga lang din daw ito sa mga mangingisda at posible rin na ginagamit ito bilang stratehiya para tignan kung ano yung mga ginagawang aksyon ng PCG o pagbabantay doon sa lugar. Noong nakaraang taon nga ay nagkaroon din ng swarming sa Rosul Reef kung saan ang bilang naman ng PCG dyan nasa 30 o 30 ng mga Chinese militia vessel yung nagtungo sa lugar. Last year daw, 2 araw daw na nag-standby yung mga vessel na yon bago sila tuluyang umalis. Bilang tugon naman ng PCG dyan sa nangyayaring insidente ngayon sa Rosul Reef, Jiggy, kasalukuyan silang nagtatalaga ng mga barko nga nila para bantayan yung mga activity o ginagawang hakbang habang naka-standby itong mga Chinese militia vessel. Meron ding aerial observation na isinasagawa ang PCG para bantayan ngang mabuti at ma-monitor talaga itong mga vessel. Yan muna ang latest mula dito sa Manila. Jiggy? Yan ang ulat ni Ian Suyu mula sa Maynila. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama ulit natin ang ating kapatid na si Diego Dario. Diego? Thank you, Jiggy. Uminit ang ulo ni Coach Chot Reyes sa gitna ng laban ng TNT Tropang 5G at Magnolia Hotshots. Hindi nagustuhan ni Coach Chot ang tawag ng referee sa second quarter kaya kinumpronta niya ang referee. Nakita pa si Coach Chot na sinipa ang isang upuan sa TNT bench. Pinatawan tuloy ng technical foul si Coach Chot. Sa kabila niya na ipanalo ng TNT ang game 89-88. Sa isa pang game, nalusutan ng rain or shine Elasto Painters ang NLEX Road Warriors 92-89. Standout para sa Ross si Jonard Clarito na nagtala ng 20 points at career-high 21 rebounds. Naipwersa ng rain or shine ang do-or-die game na gaganapin sa Sabado. At yan ang nungunang balita sa sports. Ako si Diego Dario. Narito mabilis na pasada sa iba pang balita. Siklistang nag-viral sa social media dahil sa kanyang buwis-buhay na stunt sa kalsada. Ipinatawag ng mayor ng Lapu-Lapu City. Ayon sa mga otoridad, pwedeng kasuhan ang biker ng unjust vexation at alarm and scandal. Pero hindi na itinuloy ng mga otoridad ang asunto at binalaan na lang ang siklista.
Sapul naman sa CCTV ang panloloob ng lalaking yan sa isang dental clinic sa Las Piñas City. Tinangay ng kawatan na nasa 70,000 pesos at isang briefcase ng x-ray machine na inakala nilang lalagyan ng pera. Tinutugis na siya at ang kanyang mga kasabwat. Dead on the spot ang isang babae matapos magulungan ng truck sa C5 McKinley Hill sa Taguig. Base sa investigasyon, pagewang-gewang na ang truck nang bigla nitong masalpok ang motorsiklo na may sakay na dalawang babae. Ang isa nagulungan ng truck habang ang angkas naman ay tumilapon. Iniimbestigahan na yan. Sa kulungan naman ang bagsak ng lalaking yan matapos molestyahin ang 9 anyos na anak ng kanyang kinakasama. Ayon sa mga otoridad, pati ang ama ng suspect minamolestya rin ang biktima. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mag-amang suspect. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat,